Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Magandang araw po. Ngayon po ay Holy Thursday at panahon na naman ng pagbulay-bulay. Kasi ito pong isang buong linggo pong ito ay Semana Santa, Holy Week. Kaya napakaganda po tayo magbulay-bulay. Samahan po ninyo ako sa pagbulay-bulay. Ito po kasi ay parte ng ating pong project na Project Love. Na ang ibig pong sabihin ay learn one verse every day. Kaya kung meron po kayong komento, maglagay lang po kayo ng mga comments dyan, comment section. I-share din po ninyo ito at anuman po yung mga refleksyon na ating makikita ay inyo pong bigyan ng pansin para po tayo ay magkaroon ng paliwanagan sa isa't isa para naman po rin makinabang yung iba. Ang aking pong gagawin ngayon ay magbibigay din po ako ng refleksyon at kayo naman po ang magbigay ng reflection para naman po sa inyo. So, ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay dahil Semana Santa ay patungkol pa rin doon sa nalalapit na kamatayan ng ating Panginoon nung hinuli po siya. At ito ngayon ay patungkol po kay Herodes. Ang sabi po ng Lucas chapter 23 verse 8 ay ganito, nang makita nga ni Herodes si Jesus ay naggalak siyang luba sapagkat malaunang hinahangad niya na makita siya sapagkat siya'y nakabalita tungkol sa kanya at siya'y naghihintay na makakita ng ilang himalang gawa niya. Now, dito natin makikita na si Herodes po ay pinadala ni Pilato at dahil nga gustong-gusto niyang makaligtas sa hatol, ang ginawa niya, isip din po niya na siya ipadala kay Herodes. Siya naman po ay hari, kaya kailangan siyang ipadala. At nagkataon po na magkaaway po sila noon, naisip niya na baka magkasundo po sila. At napakaganda nga po na nangyari matapos pong ipadala si Jesus Christ kay Herodes, muli pong ibinalik si Herodes, at ang sabi po ng banal na kasulatan ay nung araw ding yon sila po ay nagkasundo kasi dati silang magkagalit. Ito po ay makikita po natin sa verse 12. At ng araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sapagkat sila'y dating magkagalit. So, makikita po natin, napakagandaan nangyari. Why? Pero dahil ito lahat kay Jesus Christ. Now, ano po yung mapupulot natin mga leksyon sa ating pong napag-aralan pong ito? Now, marami pong mga tao, unang puntos po, marami pong mga tao na gusto lamang makita si Jesus Christ para sa himala. Kayo po ba, ano ang gusto nyo kay Jesus Christ? Ang gusto ba ninyo ay kagalingan? Ang gusto ba ninyo ay mga himala na may imposible kayong bagay na hinihiling ay mabigyan ng pagkakataon na matupad ito? So, iba't iba po ang palagay ng mga tao patungkol kay Jesus Christ. Minsan, pinapalagay pong propeta, minsan ipinapalagay pong manggagamot, yan. So, iba't iba po. Pero kayo po, ano po ang gusto nyo? Pero kay Herodes, makikita po natin, ang gusto lang po niya ay himala. Himala lang po ang gusto niya. At ayun ang gusto niyang makita, para naman makita na siguro katuwaan, makita ang himala. Pero sa atin bilang mananampalataya, bilang tao, anong gusto mo kay Jesus Christ? Kaya minsan nakakalungkot yung iba talaga, kapag magaling na, wala na, hindi na kilala si Jesus Christ. Kapag naghimala na si Jesus Christ, wala na. Nung panahong una po, nung panahong si Jesus Christ po ay nabubuhay pa, nung siya po ay nangangaral, marami po siyang pinakain. Pero pagkatapos ng kanya pong pagpapakain at sinabi niya po niya ang tunay niyang purpose, halos lahat po nag-alisa na yung iba pong tagasunod po niya. Kaya tayo po kapag tayo ay nagugutom, hindi na ba natin naaalala si Jesus Christ? Pagka tayo ay nahihirapan at tayo po ay parang hindi sinasagot ng Diyos, hindi na kaya natin naalaala si Jesus Christ. Kaya dapat po nating matingnan mabuti kung ano po talaga ang gusto natin kay Jesus Christ. O kaya ay tayo lang ay kagaya ni Herodes. Napakaganda na kapag tayo po ay masaya, magpasalamat po tayo sa Diyos. Kapag tayo ay mabuti ang pakiramdam, magpasalamat din po tayo sa Diyos. Sabi nga po ni Apostol Pablo, ay sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat kayo sa Diyos. Pero, ngayon lang din ba natin naaalala si Kristo kapag Semana Santa? So, marami pong bagay tayo na dapat pagbulayan, lalong higit sa panahong ito,
Ano nga ba talaga ang intensyon na gusto mo kay Jesus Christ? Yung iba po, para lamang po, gusto lamang ay tagapagligtas. At maganda po talagang tagapagligtas talaga po si Jesus Christ. Pero yung iba, ayaw tanggapin si Jesus Christ bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Doon na lang ako sa kaligtasan ko. Pero ayokong sumunod sa Kanya. Ayoko siyang maging Panginoon. So, ano po kaya ang gusto natin kay Jesus Christ? Ikalawa pong puntos, nakita ko po rito ang isang bagay na dahil po kay Jesus Christ, nagkasundo po si Herodes at saka si Pilato. At alam po ninyo, sa espiritual na pagkukumpara, tayo pong lahat ay pinagkakasundo ni Jesus Christ sa Diyos. Ano? Siya po, si Pilato rito ay gobernador. Si Pilato po rito ay gobernador, pero si Herodes po ay hari. Ano? Hari. Pero nagkasundo sila dahil kay Jesus Christ. Now, ano po ang pwedeng comparison nito sa espiritual? Pwede po tayong katulad po ni Pilato, na tayo po ay mas bababang uri. Ano? Mas bababang uri. Pero meron po tayong hari. At walang iba po kundi ang sino yung hari ng mga hari. Ano? Sino po ang Diyos na ating sinasampalatayanan? Sino po ang Diyos na ating sinasampalatayanan? Na para bang ang taas-taas po niya, yun po yung tinatawag na Diyos Ama. Pero dahil kay Jesus Christ na naging tagamamagitan po ng tao at ng Diyos, tayo po ay pinagkakasundo muli dahil po sa Kanya. Kaya nung isinilang po siya, ang sabi po sa isang kanta, God and sinners reconciled. So nagkakaroon po ng reconciliation. Bakit? Kasi tayo po ay makasalanan, ang Diyos po ay banal. Pero dahil kinuha ni Kristo ang ating pong mga kasalanan, tayo po ay pinagkasundo mismo ni Jesus Christ para po tayo ay magkaisa. Kaya napakagandang balita na sa pagkakataon pong ito ay talagang si Jesus Christ po ay nililitis, si Jesus Christ po ay pahihirapan, dahil po pahihirapan siya para tayo po ay hindi na mahirapan. Siya po ay talagang dadanasin niya ang lupit ng kamatayan para hindi na po tayo mamatay kapag po tayo ay muling nabuhay na magmuli. At yun po ay mangyayari sa 3 days po. Ngayon po ay Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, 4 na araw po. 3 araw pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya po ay mabubuhay na magmuli. So, purihin po ang Panginoon at nawa ay magbigay po kayo ng reflection, magbigay po kayo ng salubin sa mga talata pong ito. Purihin ang Panginoon.